Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. By the way, ako po pala si Ruel Mendoza Tanyo at sa araw po na ito ay may ihahandog ako at ibabalita na dapat pong malaman ng ating mga SSS pensioners, lalong-lalo na sa mga bago pa lang naging SSS pensioner. Makinig ha. Okay, ang balita ko po ngayon ay may tatlong dapat at mahalagang malaman at gawin ng ating mga minamahal na SSS pensioners sa buwan po ng Oktubre. Opo, malapit na po ang October. Sobrang bilis lang po ng panahon. Ibabalita ko po kung ano yung dapat na information ang ma-acquire mo sa araw po na ito. At inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At huwag kang mag-aalala dahil ang binabalita ko po dito ay legit na information po na dapat pong malaman ng ating mga minamahal na senior citizens. Hindi po ako gumagawa lang ng content para for fame. Sa akin gumagawa ko ng content to inform all our senior citizens kung ano yung ganap. Okay. At inaanya kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo. At kung gusto mo ang itong content na pinag-usapan ang payout ng ating mga senior citizens, ang benefits ng ating mga senior citizens, at iba pang mga balita patungkol po sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung nais mo na maging updated pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay bell notification mo na. Dahil araw-araw po ako nag-upload ng mga mahalaga at importanteng vlog patungkol po sa ating mga minamahal na senior citizens. Opo, everyday po ako nag-upload ng update sa payout ng ating mga minamahal na senior citizens. At baka bago ka pa lang, pwede nyo pong i-check lahat ng mga videos ko or yung mga latest videos ko tungkol sa payout, makakasali yung lugar ninyo. Okay, so una na dapat malaman ng ating mga minamahal na SSS pensioners sa buwan po ng Oktubre ay ang releasing po ng inyong pensyon. So ang ang batch 1, ang inyo pong releasing is sa October 1 mismo. At ang 16 naman second batch ay sa 16 mismo dahil lahat po ng crediting schedule is hindi po siya napunta sa holiday, Saturday at Sunday. Dahil ang mayroon pong exemption. Kapag ang crediting schedule is napunta siya sa Saturday, holiday at Sunday, ma-advance po siya sa last working days. Pero pagka-check ko ngayon sa October po na buwan, lahat po ay walang holiday. Lahat po ay nasa tamang working days po. At sa batch 1 na may date of contingency na 1st to 15th day of the month, sa unang araw po ninyo makukuha ang inyong pensyon. Sa batch 2 naman na may date of contingency na 16 to 31st of the month, ay matatanggap nyo po ang inyong pensyon sa 16 na araw ng buwan. At pangalawa, nalaman na natin ang pension, crediting schedule. Pangalawa, sa katanungang meron bang increase yung second tranche? Meron pong increase na nangyayari last September po na binibigay ng ating SSS 10% po. So kung ikaw ay may 2,200, madagdagan po ng 10% po ang iyong tinatawag na pensyon. Pero ang second tranche po, wala pa pong balita tungkol doon. Dahil ang second tranche is malabo pa siyang maibigay sa taong ito. Dahil binibigyan pa ng malaking oras na pag-uusapan at himay-himayin ang mga benepisyo, himay-himayin kung tama ba ito o pwede na ba, okay na ba ito para ibigay ang second tranche. Dahil yun po ang gusto ng ating mga minamahal na senior citizens na pensioners sa SSS, ang second tranche 1K pension increase dahil malaki naman po yung idadagdag. Pero
Ang naibigay pa as of this moment na increase is yung 3-year pension increase. Nag-increase sa September 2025. Sa September 2026 ay another increase naman po sa inyong pension. At sa 2027 po ay mag-i-increase naman po ang inyong pong pension. So, yun po muna ang binigay na para pampadagdag po sa ating tinatanggap na pension. And ito po ang dapat gawin. So kanina, ang napakinggan natin is ano yung dapat malaman natin sa ating pension na tinatanggap. So nalaman natin na sa unang araw ng Oktubre, makukuha ng first batch ang kanilang pension at sa ikalabing-anim na araw, makukuha na second batch ang kanilang pension. Wala pong ma-advance. Lahat po ay nasa tamang araw. Pagkarating po dito sa 31st or sa huling araw ng buwan, kung ikaw ay may, ang tawag dito, lahat po na may, tawag dito, kinakailangan po magpaakop yung 80 years old and above, kinakailangan po ninyong gawin na magpaakop para po hindi maputol ang inyong tinatanggap na pensyon. So ngayon, ano ko sa inyo kung sino-sino ba ang magpapaakop. Ano ba yung akop? Yan. So, ating kunin talaga sa website ng SSS. Nang sa gayon, ang ating masagot ay sa SSS ng mga kasagutan. So, gusto kong parang live, no? Gusto kong i-ano sa inyo kung ano ito. So, dito, pumunta ako sa SSS website. Ayun. So, tingnan natin. So, eto, unang katanungan. Ano ba ang AKOP? Ang AKOP ay stands for Annual Confirmation of Pensioners Program. Ito ay para sa ating mga senior citizens na dapat magre-report sila na kanilang SSS yearly basis to ensure na mapatuloy po ang pagtanggap nila ng pensyon. Kasi kung hindi po nila magagawa ito, meron pong parang consequences. So, subject to their continuing eligibility to the said benefit in accordance to Republic Act 11199 or the Social Security Act of 2018. So, ito ba yung mga listahan na dapat magpaakop? Una, retirement pensioners residing in the Philippines who are 80 years old and above. At nagsisimula po ito noong March 2024. Pangalawa, retirement pensioners residing abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. At panglima, dependent children under guardianship. Note, retirement pensioners residing in the Philippines who are 80 years old may be required to comply with the AKO program under the certain circumstances as determined upon notification by the SSS. Kapag dinonotify kayo ni SSS na magpa-akop po kayo, gawin niyo po agad dahil kagaya ng aking viewer, sabi niya, bakit tatanggalan ako? Hindi ako nakatanggap ng pensyon. So, ang rason pala, hindi siya nakapag-comply ng akop. So, mapuputol po talaga. So, how can pensioners comply with akop? So, paano ba mag-comply ng akop? Marami pong option kung paano po mag-comply ng akop ang mga minamahal natin ng mga senior citizens. Una, for retirement or permanent total disability pensioners. Pangalawa, ang for surviving legal spouse pensioner. Pangatlo, for representative payee of independent minor incapacitated child. So, kung ikaw po ay, pwede ka po mag-comply sa branch mismo, sa online, pwede po mag-comply. So, what will happen if ma-fail po tayo sa pag-comply ng ating AKOP? So, ang sabi dito sa kasagutan ng SSS, failure to comply with AKOP on the right schedule will result in the suspension of the monthly pension. It will be automatically suspended 1 month after a month of birth of the pensioner or the deceased member. So, yun. Pinaparinig ko na sa inyo yung mga consequences na mangyayari. Automatic cancellation of pensioners after 2 years
from the month of suspension. Ma-cancelled na after 2 years. So kapag na-comply mo naman ang iyong gawain bilang isang pensioners na magpaakop ka, so ang mangyayari, resumption of pension shall be within 2 months out from the date of compliance of the pensioner. So kapag ma-comply mo na, ma-expect mo na makakuha ka ng pension within 2 months from the date of compliance. All recall, lahat po ng pensyon na para sa iyo ay mabibigay at madideposito po sa inyo pong bangko. If any and all accrued pension shall be credited to the pensioner's account. Wala pong makukuha nila. Lahat po ay ibibigay sa iyo dahil iyo po yun. Wala pong dapat mangunguha. Sayong-sayo po yun. Wala dapat maibigay sa iba, matransfer sa iba. Wala po. At kinakailangan po natin gawin kung ano yung narinig natin ngayon na mga balita. So I hope that this video ay nakakatulong po sa inyo na malaman po kung ano yung magaganap na tawag dito sa buwan po ng Oktubre. So, clear ba sa atin yung tatlong bagay? Una, nalaman natin ang pension ng crediting yung sa first batch at second batch. Pangalawa, nalaman natin na merong increase pero hindi pa yung second tranche 1K pension increase. Pangatlo, kailangan po natin magpaakop dahil ito po yung dahilan para mapatuloy po natin ang ating pagtanggap po ng pensyon sa SSS. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, ang pangatlo, hindi po tayo makaka-expect na makatanggap po tayo ng pensyon sa susunod pa na buwan. Kaya naman, clear po sa atin, sana clear po sa atin if you have some question or concern related po sa ating ginagawang vlog ngayon, you can really ask and comment down below. So if mayroon akong wala nasabi, you can just comment down below. We should help each other, not mag-aaway pa tayo. See you again next time. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Bye-bye!